Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Martes ng unang linggo sa panahon ng pagdating at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Francisco Javier, isang pari na kumilala at nagpakilala sa atin pong Panginoon at naibahagi niya ang kanyang mga nalalaman o natuklasan sa tulong ng Espiritu Santo ang tungkol kay Jesus. At ngayon din sa atin pong Ebanghelyo ay punong-puno ng pagpapasalamat si Jesus. Kung saan, kung babalikan natin, kadalasan o karamihan sa mga tinawag na apostol o mga alagad ni Jesus ay yung mga hindi kinikilala ng lipunan o kaya naman mababa ang pagtingin ng lipunan sa kanila dahil sa katayuan nila sa buhay. Kakaunting mga tao lamang yung nakilala natin o naipakilala din ni Jesus na mga may katungkulan sa pamayanan. At dito sabi niya, pinasasalamatan niya ang Panginoon dahil inilihim niya sa mga matatalino, sa mga marurunong ang tungkol sa mabuting balita, ang tungkol sa kanyang mga ipinapahayag. At ito ay kanyang ibinigay doon sa mga nasa, kumbaga, laylayan ng lipunan, nandoon sa ang tingin sa sarili ay mga bata. Kasi pag bata, madali itong mag-absorb, di ba? Kung mapapansin ninyo, ang bata nga ngayon, iwanan mo lang sa TV, iwan mo yung YouTube, yung mga, kung ano mga kiddie shows, na-adapt na nila, natututunan na nila, kahit ibang lingwahe nga eh. Kaya na nilang magsalita ng mga Korean, o kung ano man yung basta na nare-register sa kanilang mga isipan, yun yung na-adapt. At dito rin, paalala sa atin na manatili tayong, kumbaga, hindi lang basta mapagpakumbaba, kundi manatili tayo na laging bukas ang ating isipan. Manatili tayong, yung bang marami pa tayong dapat na matutunan, kailangang matutunan, para nang sa ganun, kaya pa natin mag-absorb, kaya pa nating tumanggap. Kasi di ba kapag ang isang taong medyo puno na sa kaalaman, nahihirapan na itong tumanggap. Kaya mas madali pa pong kausap yung mga
ang tingin sa sarili ay hindi umagayo. Paano ba sasabihin ito? Para mahirap kausap yung matatalino. Yun yung mas mahirap kausap. Tama ba? Naranasan niyo ba yan? Ang hirap mo nang ipaliwanag kasi nga ang tingin sa sarili, alam niya na ang lahat. So ano pang tatanggapin yan? Sarado na yan eh. Punong-puno na yan. Nag-uumapaw na yan sa kaalaman, sa tiwala sa sarili, sa kanyang sarili na lang. Itong mga kausap ni Jesus, wala pa itong kaalaman. Kaya lahat ng itinuturo ni Jesus, natatanggap pa nila. Minsan, kapag meron tayong mga nakikilala na mga matatalino, kahit ang Diyos, i-questionin na. Kasi wala na eh. Lahat ng tao, nalampasan na nila eh. Nahihigitan na nila. Kaya maging ang Diyos, gusto nilang lampasan, gusto nilang makilala, hindi dahil sa gusto nilang tanggapin, kundi makilala na mas higit pa ang tao kaysa sa Diyos. Kaya siguro, mayroong mga nag-i-exist na tinatawag na atheist o ayaw maniwala sa Diyos, ayaw kumilala sa Diyos. Nawa, tayo po ay inaanyayahan ng ating Panginoon na manatili tayong mayroong kalooban ng tulad ng sa bata. Yung handang tumanggap, handang makinig, at handang sumunod sa kanyang sinasabi. Amen?